ay pwedeng ang abogado or pwedeng yung vice president. So it's just like a election campaign. In previous election campaigns, lahat ng kandidato pumunta. Nung last election campaign, sabi ni President Marcos, mas mabuting hindi siya pupunta. So may strategy yung bawat yan. So kami ang titignan namin, hindi yung strategy, yung ebidensya. So it's really up to both sides. I mean, the complainants, they can be there, pwedeng wala. Basta nandun yung panel of prosecution. It should not be taken against the Vice President. I won't comment on that kasi dapat nga neutral kami. Ang point ko lang, it's not a legal matter, it's a matter of strategy. Okay, and then saan, ngayon ko nakakulong na si Senator Dante Marcoleta na kasamahan niyo sa pagpapagulong. Definitely, bibisitahin namin ang una, safety nila. Pangalawa, na dapat maka-attend sila. At hindi kami naniniwala na hindi nakatali lahat ito sa mga investigasyon sa corruption at sa lahat ng nangyayari sa ating bansa. Common sense, tali-tali lahat to. Yung nangyari dito sa Senate ng May 11, May 13, June 3, yung pag-aresto ni Jinggoy Estrada, pag-aresto ni Senator Marcoleta, yung hindi paglabas, yung hindi pag-hearing ng Blue Ribbon Committee, nakatali lahat po yan. Hindi totoong hiwalay-hiwalay na issue yan. Hindi nang gusto niyo bang mangyari? Mag-petition ang impeachment court? Ang gusto ko sana mangyari ay magkaisa yung impeachment court. Total, sinabi na natin na 16 to convict. So pagka hindi maka-attend yung dalawa, considered ng acquittal yon. So walang mananalo doon. Kasi hindi lang ma-appreciate yung evidence. So pwede kaming sumulat o makipag-coordinate. When I say coordinate, hindi ka usap formal na pleading sa Sandigan Bayan stating our case and asking them to allow the two senators to attend. To attend, pero kaya lang, si Senator Jinggoy po kasi suspended pa. Yes, pero suspended ba siya both as a senator and as a senator judge or suspended lang siya as a senator? And in case na suspended siya as both, meron namang 3 months lang yun yung kaso na to mahigit 3 months. So, hindi ba siya pwedeng manood at makita? Kasi iba yung personal nakikita mo yung witnesses at iba yung nakakapagsulat o note sa amin kung anong gusto niyang ita. Kahit po mag-observe kung suspended pa rin The sila. reality is, this is sui generis. So, wala sa lahat ng libro ng batas ito at paano nga ma-apply yung mga batas sa suspension sa anti-graft. Kasi hindi naman nabasa lahat ng sitwasyon na katulad nito na ang dami na nakulong, marami pa silang gustong ikulong. Salamat po. Thank you. First day ng impeachment trial. Without Wilk as the star of the defense panel, how do you feel about that? Naku po, hindi naman, ang impeachment naman po ay hindi tungkol sa mga abogado. I think we all know that this is about accountability and saying the truth sa ating mga kababayan, lalo na kung sa tingin natin ay may kailangan tayong malaman. This is your first impeachment trial, attorney. How do you find it? Okay naman po. Wala namang pinag-iba sa normal na trabaho namin bilang mga abogado kapag kami ay pupunta sa mga korte. Siguro ang pinakamalaking pagkakaiba lang nito ay ito ay napapanood ng lahat. Strong statement yung sinabi nyo na parang yung mga prosecutors themselves are also under trial o parang ganon, yung being fair. No, just to clarify what I said, and I think you can just rewatch, replay, Yes. Sinabi ko, but it's true. So if we're invoking the accountability measure under Section 1 of Article 11, that applies to all public officers and employees. And that's not something that I invented. Nandun po yun, nakasulat po yun sa ating saligang batas. in handling this impeachment case? Ako po, ako po ay sa araw-araw, katulad ng lahat ng ordinaryong abogado na kailangan magtrabaho at may responsibilidad para sa kanyang kliyente, ginagampanan ko po at ginagawa ko yung dapat kong gawin araw-araw. Kaya yung confidence or ano man, tingin ko kailangan pinagtatagawan natin. May pressure ba tong spotlight na to? May pressure ba? Added pressure? Yung spotlight nito? Opo, katulad ngayon. Hindi ka sanay. Kasi lead defense counsel kayo Opo, hindi po ako sanay. Tingnan niyo po. Natuyog na. Opo, tingnan niyo po, naligaw na po ako. Kaya pa rin sila. Salamat po.
saligang batas. Ang Senado, ang impeachment trial. So kung sino ang head nun, yun ang presiding officer. Kaya nga nilagay ng mga framers of the Constitution, yung isang exception, yun ang maliwanag. Sinasabi nung kanina, narinig ko na wala naman daw sinasabi ang Constitution na ang Senate President ang presiding officer. Kung yun ang argumento niya, ang sagot ko doon, wala rin sinasabi na hindi po pwede ang Senate President. In fact, the implication by limiting the impeachment trial for the Chief Justice to preside would show na the rest of that ay talagang sa Senate President. Eh bakit mo inilimit yung trial ng Presidente sa Chief Justice? Ibig sabihin, the rest of that sa Senate President. Kaya may problema sila. At least yung sa threshold, malinaw na rin kanina, no? Ano ba ang sinabi? Parang hindi ko naintindihan siya. Ano ba sabi niya? 16 threshold na sinasabi ni Cheese na Sabi niya, dapat yun ang 16. sunod. Tama yun. Kasi wala namang nakalagay sa Constitution na kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay nakakulong, kung hindi ka nag-resign, hindi pa pwede. There are only 3 grounds by which you cannot consider a senator to be part of the equation before. 1, when you're removed in office. Number 2, when you're dead. Number 3, when you resign. Thank you, Tony. Thank you, sir.